Yo, magandang araw po mga katusok. So ngayon may tutorial po ako sa mga gusto po bumili ng trigger o nakabili ng trigger niya. Tapos hindi niya alam kung paano ikabit. Yan, o paano isukat yung chapting niya. Yan, kasi may nabili siya ng trigger. So ito po yun. So ituturo ko dito sa video na to. At sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. Hindi pa nakapag-follow, follow na po. Yan. So ito yung chapting gamitin ko. Ayan, wala pa yung lock o wala pang kanal. So kailangan kung bibili kayo may flat dyan. Ay, tawag ito. Iba pala. Kung may chapting kayo, kailangan may flat dyan. Kaya kailangan nyo muna i-flat ito bago kayo magsukat. So kung may nabili kayo na trigger. So ito yon, yung kita nyo sa ilalim yun, yung lock sa ilalim. Yan. So yan po yan. So kita nyo yan. Pag nakaangat yan, so makikita yung isang lock din sa ilalim. So itulak natin. Yan. So kita nyo to. Yan po ito. Kita nyo. So yan po yung pagsukatan natin. Yan. So kailangan label lang nyo dyan ha. Ito. So panoorin nyo mabuti. Yan, label lang. Yan po mga katusok ha. Yan, so label na siya. So kita nyo. At kuha kayo ng pentel. So yung guguhit kayo, ito sintro na to. Yun, yung may bukol sa lalim yan. Yan po yung lock nya. Yan, sa lalim. So yan yung ikakating nyo. Sa mga nagsabi po na mga nag-inquire o nagtanong na, sir, may trigger ba kayo na pang 4mm? So kahit anong trigger, kahit saan ka bumili ng trigger, ay ikaw na po kasi yung mag-adjust nun ng chapting. Yan, kahit 10mm ba ilagay mo, so bawas, palispisan mo lang yung para makapasok. Kung 4mm yung ilagay mo, wag mong bawasan masyado ditong ulo niya. Para dyan, kasi standard yung pagbibili ka ng trigger lang, standard yung lock sa ilalim. Kaya pwede mo lagyan na kahit 3mm. Yan. So kaya wag na kayo na magtanong na pang kasi ikaw naman, kayo naman kasi mag-adjust, kayo naman kayo taglagay niyan eh. Kung masikip paglagay nyo, masikip din yun, hindi yun maggalaw-galaw. Depende din yun sa para sa akin medyo maggalaw-galaw siya. Ito. Kasi baka kasi pagdating doon sa may-ari, baka tawag ito, hindi na mag-lock kasi wala siyang balance. Kailangan may allowance pala siya, balance na allowance yun. Hindi yan mag-release yan. So yan, panoorin yung mga tusok kung paano. So ikakat lang natin yung nating na guhitan. Ikakat natin yan. So unang-una po ito. So ayan na mga katusok. Yan, so nakat na natin at ilalagay na natin to. I-try natin kung gagana, tawag ito, kung sakto ba yung pag-cut natin. Yan, try natin kung kalapitin natin para bababa. So yan, so kita nyo yan, focus natin camera. Yan, at tulak natin dahan. So kita nyo hindi siya nag-lock. So ibig sabihin kulang siya. So tapos niyan, tignan nyo, kunti lang yung niya, yung kulang. Yan, focus natin. Yan po mga tusok. Kasi hindi siya nag-lock. Bakit? So kita nyo naka-down dito. So bawasan natin to, ito. Yung dito banda bawasan natin. So kita nyo may may balance siya. Ito, balance yung allowance siya dito sa gilid.
So kita, yan o. So yung bawasan natin dito banda. So kaliwa. Yan o, kita nyo kasi parang naiipit siya sa kaliwa. So konti lang yung bawas niyan. Yan o. O pwede dyan bawasan, pwede dito bawasan sa puwet, pwede rin dito. So try natin ito sa puwet bawasan para mas madali. Ay pag ano kasi, pag minsan nakikita nyo na hindi na pwede sa puwet, kung dito yung parang masikip dito sa gilid, kung dito yung masikip, so ibig sabihin dyan ka magbabawas. So ito kunin nga natin para makita nyo. So ito. So nakikita nyo kanina dito siya masikip, ito kailangan bawasan to. So kung dito siya masikip, ito yung nagbabangga, so ito yung bawasan. So kung dito naman yung nagbabangga yung locks kasi hindi mo siya mag-lock, so ito yung bawasan, itaas. So makikita naman ninyo dyan kung bibili kayo ng trigger at maglagay kayo ng shafting. So ganun lang po. So nakita natin na ito yung babawasan dapat, ito. So bawas tayo dyan. At kung kunti lang yung bawas dyan, pwede naman dito bawasan. So pwede naman dito din. So try din natin dito bawasan, dito lang. So ayan ang mga tusok na bawasan na natin. Try natin ipasok ulit. So ayan, so lock na siya. Yun lang. Hindi na siya natatanggal. So ayan, sikip na sikip talaga siya. Yung hindi siya gagalaw. Ayan, so pagkalapitin siya, ayan, release. At balik mo. Bukusan na camera. Balik ulit. Ayan, lock na siya. At ganon. Yan, sitting talaga siya. Kung baga, tawag ito yung sakto lang talaga siya na sitting talaga siya na wala na siyang allowance. Yan. So, sa akin yan, bawasan ko yan konti para may allowance siya. Pero, iba, okay na yan talaga. Pero para lang po sa akin na baka mag-add baka may alberia ba sa pagdating ng customer, kaya binabawasan ko yan konti lang na medyo maluwag. So ayan ang mga katusok, nababawasan na po natin at yan, sakto lang yan. Ayan, so kita nyo, i-lock natin yan. So may ano siya, konti lang. Ayan. Yan po mga katusok. At paki-follow, subscribe sa ating munting channel, Brian the Gifted at Bungo Isfergan. Ang Bungo Isfergan, yan yung Facebook page natin. Ang Brian the Gifted, yan po ang YouTube channel natin. Yan po. Maraming salamat po sa panood at maraming salamat po sa mga nag-follow. Yan po, kita nyo po. Yan. So naglalak yan, silalim. Yan o. Focus natin ha. Yan. Balik natin. Ayun. So sakto na sakto lang po siya. Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Ito na po yung ating 100 cm Isfergan. Ayan. Order po ito ni James. Yan ang pangalan. Pero bukas po ito lagyan ng rubber. So maraming salamat po sa panonood.